Noong huling episode, nakita natin na ibinenta ni Haru ang kanyang relo para sa hacker tournament upang makapagtipon ng maraming tao at sila'y tumulong kay Gaku. Sinabi ni Gaku kay Haru na, ngayon, makikita mo kung paano natin panalo ang tournament. Isinakripisyo mo ang relo mo para sa akin at ipapakita ko sa'yo na mananalo tayo. Dumating ang mga top hackers mula sa Amerika sa tournament na ito at ang mga tanong ay napakahirap. Magsisimula muli ang tournament at magsisimula si Gaku sa pagtest ng kanyang computer. Si Haru naman ay tumutulong kay Gaku at nagsabi, ang ibig sabihin nito ay, ang taong makakasagot ng pinakamaraming tanong ay mananalo. Pero yung laro ko, hindi ko inexpect na magiging ganito kadali. Akala ko mahirap pero ito'y parang laro lang at napakadali ko lang nasusol. Nagpatuloy siya sa paglalaro, ngunit nahirapan siya, kaya't lumipas ang oras at hindi niya ito nasolve. Pagkatapos ay lumapit si Gaku at sinabi, hindi ito kasing dali ng inaakala mo. Kailangan natin magsulat ng isang program para masolusyonan ito. Nagsimula si Gaku mag-type sa computer, samantalang si Haru naman ay nagluto ng killer fried rice para kay Gaku. Tinutok ni Gaku ang atensyon sa pagkain at nagsabi, hindi ko kayang ubusin ito ng isang upuan. Sinabi ni Haru, ito ang paborito kong luto, subukan mong kainin, magugustuhan mo. Nang tinikman nila, sabi ni Gaku, masarap nga, pero nasunog ang bibig ko. Pagkatapos, may isang tao sa screen na nagsabi kay Gaku, may problema kami sa QR code, paano ito ayusin? Sinabi ni Haru, masaya akong matulungan kita. Pero ang QR code ba ay mahirap isolve? Paliwanag ni Gaku, maraming ginagamit na QR code sa mga peking website, peking pagbabayad at panlilinlang. Nabigla si Haru sa narinig at sinabi, sobrang sama naman. Hindi ko napagtitiwalaan ang kahit anong QR code mula ngayon. Pinayuhan siya ni Gaku na maraming lugar ang may safety measures para protektahan ang QR codes mula sa maling paggamit. Nagpatuloy ang mga problema at sinabi ni Gaku, ngayon, may natitirang 0 oras, kailangan nating mag-focus sa mahihirap na tanong. Ang iba pang mga kasama ni Gaku ay nagsimula ng mapagod at magpahinga. Habang tinanong ni Haru, anong rank na tayo? Nalaman nilang nasa 53 place sila, kaya't sinabi ni Gaku, kailangan nating makapasok sa top 12 para makarating sa finals. Pumili sila ng 200 point question, isang music-related na tanong. Pagkatapos marinig ang tunog, nakuha ni Haru ang sagot at nakuha nila ang 200 points. Sinabi ni Gaku, hindi ko akalaing magaling kang makinig sa music. Isang tanong na lang ang natitira at kailangan natin itong masagot. Nasa jackpot 777 ang sagot upang makapasok tayo sa top 12. Kailangan natin ang mga binary na numero at code. Tumalikod si Haru at sinabi, wala akong alam diyan, ikaw na bahala at naniniwala ako sa'yo. Sinimula ni Gaku ang mag-analyze at mag-type sa keyboard. Ilang segundo na lang ang natitira para matapos ang kompetisyon nang pindutin ni Haru ang enter. Sumigaw siya ng tapos na narinig hanggang sa labas ng apartment at agad na siyang nakatulog sa pagod. Nang matapos si Gaku, agad siyang bumagsak at nakatulog sa pagod. Tumingin si Haru sa kanyang cellphone at nang makita niya ito, agad siyang nag-appear kay Gaku. Kinabukasan, pagpasok nila Haru at Gaku sa kanilang apartment, marami silang natanggap na mga bulaklak at mga congratulatory na sulat. Nabasa nila sa sulat ang pangalan ni Kuryo Kerika. Nagtanong si Gaku kay Haru, sino ba ito? Tiningnan nila ang sulat at nakita nila sa ibaba ang isang imahe ng dragon. Nagulat si Gaku. Si Kirihime ba ito? Biglang nagring ang cellphone ni Gaku at tumawag si Kirihime. Binabati sila sa kanilang pagkakasali sa top 12 ng kompetisyon. Kayo ang napili ko at hindi niyo ako binigo, sabi ni Kirihime sa cellphone. Agad na inagaw ni Haru ang cellphone ni Gaku at siya ang nakipag-usap kay Kirihime. Proklamasyon ba ito ng iyong pagmamahal, tanong ni Haru, na may halong saya? Sumagot si Kirihime, nagproklama na ako ng pagmamahal sa inyo nung isang araw. Napaisip si Gaku at sinabi sa kanyang sarili, kung pagmamahal ito, bakit ko nararamdaman ang malaking panganib? Tinatanggihan niyo ba ang alok ko, tanong ni Kirihime. Actually, sinasantabi ko muna ito, sagot ni Haru. Anong ito? Pinaglalaroan lang ito ni Haru. Siya ang pinakasakim sa buong mundo, wika ni Gaku sa kanyang sarili. Sa palagay ko, hindi ako mananatili ng loyal sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, sabi ni Kirihime, na nakangiti, dahil kahit anong paraan ang gawin niyo para manalo, pipiliin ko pa rin kayo.